dahil yung flooring naman yan, hindi naman natin araw-araw ginagarahihan yan. Napakainit po kasi sementado tapos walang puno. Kahit bilhin ko po, baka may mangga sa inyong silaki ng tao, bibiling ko. Sabi ni Don Victor ay nung nasa DepEd pa siya, ako pastor, Aratres muna, Aratres. Sinabayan ko ng Talisay. No, mabilis kasi Aratres 1 year lang, malilit na. Nung malaki na yung Talisay, pinutol ko na yung Aratres. Sabi sa DNR, nakakahingi ng puno. Hindi ko alam, pero naghahanap ko talaga. Baka may puno sa mga gilid-gilid nyo, itanim natin yan para may rinig tayo, okay? At diretso po tayo sa message ng Panginoon. Next Sunday ay 5:30 tayo. 5:30 mga kapatid. Start na po yun sa ating sunrise service. And then after nun, pwede tayo magpahinga, uwihan. Diretso na tayo, family day sa ating resort doon po sa Orion. Okay. Part 2 na po tayo. Yung ating Jesus, the manifestation of God. Inabot tayo ng part 5 po doon. At ngayon po, dito sa The Life of Jesus, ay part 2 na po tayo, mga kapatid. Pangalawa na. Okay. Alam niyo sabi rito, ready na tayo? Let us pray muna. Let us pray para ma-prepare talaga natin. Panginoon, salamat sa napakagandang umaga na ito. Kami sama-samang nakampo, kakain, magkakasalo, Panginoon, na pagsasaluhan ang iyong salita. Alam po namin sa umaga na ito, magiging kapakinabangan sa amin. Magdudulot ito ng kapayapaan, kalakasan, kapahingahan, Panginoon, at higit sa lahat, paglaya, Panginoon. Tunay na napakasarap, lumaya, Panginoon. Lalo na sa mga in-insert o nilagay sa aming mga isipan ng mga turo nagdala sa amin ng pagkatakot sa buhay, pagkatakot sa iyo. Panginoon, salamat po. At sa umaga na ito, patuloy namin binubuksan ang aming puso, Panginoon, at tamnan mo ito ng iyong salita, ng iyong binhi. Na alam po namin, pag may binhi, mayroon pong bunga, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, ready na tayo. Sabi nito, yung starting point po talaga ng buhay ng tao ay dapat magsimula sa pagkaunawa sa Diyos. No, yung starting, bata ka pa lang talaga, dapat naiintindihan mo na ang Diyos. Dahil kung hindi, kawawa yung mga bata, na bata pa lang, ay mali na yung kanilang pagkakilala sa Diyos. Say for example, hindi ko lang, grade 1 ako noon, kwentuhan ako ng aking lolo, tungkol kay Noah, nalunod lahat ng sama, namatay lahat ng sama. So, lumaki akong natatakot talaga. Ang problema pang isa doon, akala ko mauulit yun. Takot ako sa ulan, takot ako sa baha, baka mamatay yung mga tao. Kasi bata madaling maniwala. Kaya, sabi nga, pag ako nagbibinyag, yung bata parang memory card yan, wala pang laman, parang flash drive. Kung ano yung nilalagay mo sa mind nila, tanggap nila. Kaya, ang starting point po talaga ng buhay ng tao, dapat magsimula. Maintindihan kung sino ang Diyos, ano ang Diyos, mabagsik ba talaga siya, nakakatakot ba talaga siya, o siya ay puno ng pagmamahal. Alam niyo, sabi kanina ng ating inawit, we worship you for who you are. Alam niyo ibig sabihin nun? Sinasamba ka namin sa kung sino ka, for who you are, who is God for you. Sinasamba mo siya sa kanyang kabutihan. Sinasamba mo siya sa kanyang kabaitan. Sinasamba mo siya kasi siya'y mabuti palagi sa iyo. Pag Sunday nandito ka, ang puso mo nagre-respond sa Diyos bilang pagsamba sa kanyang katapatan. Ganun po talaga yung pagpunta natin dito. Ang pagsamba po ay, sabi ko nga palagi, ay sigaw ito ng pusong tuwang-tuwa sa Diyos. Amen? Kaya we worship you for who you are. Paano na? Kung ang Diyos mo ay nagbibigay ng
sakit, nagbibigay ng, pag di ka nagkaloob, binabagsak niya ang negosyo mo, papadala ng bagyo, ng lindol, binibigyan ka ng pagsubok sa magitan ng kahirapan. Paano yun? Paano mo masasabing, we worship you for who you are? Mahirap, di ba? Kaya napakahalagang tama palagi yung ating understanding sa Diyos. Kasi in His image we are created. In His image, again, hindi ito yung wangis na may mata, may ilong, kundi ito yung kanyang karakter. Ito yung kanyang pagka-Diyos. Mga kapatid, in His image, magandang magsimula tayo doon sa lumikha sa atin, sapagkat siya yung ating kawangis. Amen? Merong tawag ng ibang mga preacher dito. Ang DNA natin ay ang DNA ng Diyos. Ang araw po, pag-aaralan po natin yun. Meron tayong DNA ni Jesus o ng Panginoon. Okay? Ang sabi rito, in Him was life. Balikan natin ito. Hindi natin ito titigilan. Nasa Kanya daw ang buhay. Pag sinabing buhay, ito yung buhay na sagana, walang sakit. Ito yung buhay na walang hanggan. Ito yung buhay na masaya. Ito yung buhay mismo ng Panginoong Hesus. Yung buhay mismo ng Panginoong Hesus, ito yung ipinapabuhay niya sa iyo. Si Pablo ang nagsabi, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Jesus na ang nabubuhay sa akin. And then pinag-aralan natin na mga nakaraang buwan, Pastor, paano ba yung let there be light? Oh, let there be light. Paano ba lang let your light? Hayaan natin ang buhay ni Jesus ang makita sa atin. Hayaan natin mag-manifest ang buhay ni Jesus sa atin. Paano yun, Pastor? Natutuhan natin, mga kapatid, ano sabi natin? Kapag gusto mong maging mabait sa tao, let your light shine. Pag gusto mong tumulong na may naalala ka, sa isang tao, just let your light shine before men. Gusto mo lahat ng kabutihan kasi nakakonect yung good works na yon sa light, di ba? That they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ang sabing ganoon, mga kapatid, nandiyan ba kayo? Hayaan mo lang. Huwag mo pigilan, parang pag gusto ng puso mong tumulong, gumawa ng mabuti, magsalita ng kapayapaan, magsalita ng positibo sa sitwasyon, magsalita ng positibo sa isang nawawalan ng pag-asa, hayaan mo lang ang sarili mo, huwag mong pipigilan. Let your light. Yun ang buhay ni Jesus. Huwag mong kontrahin. Amen o ba? Kasi kapag kinontra mo, kung minsan, nakukonsyensya ako, doon pa tinulungan. May ganyan tayo eh. May ganun tayo. Ay, sana sinabi ko, hindi sana siya napahama kung sinabi ko sa kanya yun. Diba? Ganun eh. Okay, in Him was light, and that light was the light of all men. Remember that. Yan ang pinakaliwanag natin. Wala tayong sariling liwanag. Yung buhay ni Jesus na nasa iyo, yan ang liwanag niya. The light of all men. Bakit din na nawala ito? Noong January pa itong verse na ito. Kasi nga, lumipat tayo doon sa life. Ang pinag-aaralan natin ngayon, yung life of Jesus. Mga kapatid, may konting review. Nung nakaraan, John 17:26, ang sabi diyan, pinakilala kita. Ang sabi natin, may tagapagpakilala. Kapag iba ang tagapagpakilala mo sa Diyos, mga kapatid, naku, maliligaw ka. Sabi ni Jesus, pinakilala kita sa kanila. At ito, ang ganda po nito talaga. Kaya hanggang ngayon may revelation. Hanggang ngayon bumabait ang Diyos sa tingin natin. At patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay mapa sa kanila at ako man ay mapa sa kanila. So merong nagpapakilala. Kaya Jesus lang tayo. Kasi siya ang tagapagpakilala. Amen o ba? Kapag ang pastor hindi siya Jesus-centered, hindi palaging kay Jesus tumingin, ay nako, iwanan na natin yon. Pero tayo, kay Jesus lang tayo titingin talaga. Mga kapatid, pansinin niyo yan. Ano daw ang resulta? Upang ang pagmamahal mo sa akin ay mapa sa kanila. Bakit wala pa ba? Mga kapatid, yung pagmamahal ng Diyos nasa atin na. Kaso, kung minsan di ka naniwala, may pagsubok ka lang, may problema, mahal ba ako ng Diyos? Bakit gano'n? Bakit hinayaan niya? Itong sinabi ni Jesus, tingnan niyo ang resulta, hindi niya sinabing upang ang kapayapaan mo, upang ang kagalakan mo. Hindi sinabing gano'n.
Love talaga, because God is love. Kapag nakilala mong mabuti ang Ama, maintindihan mong mahal na mahal ka niya. No? Ang sinasabi dito, upang ang pagmamahal mo mapasa kanila, na sa akin, kasi si Jesus lagi niyang bukang bibig. The Father loved the Son eh. Minamahal ng Ama ang anak. Na? Pinagyayabang yun ni Jesus talaga, literal. Na? Meron siyang confident doon, kapanatagan para sabihin, minamahal ng Ama ang anak, minamahal ng Ama ang anak. At bilang nagkatawang tao, tayo tao, dapat ganun din palagi sinasabi natin, minamahal ako ng Diyos. Amen? Minamahal ako ng Diyos. Kahit anong sitwasyon mo, sabihin mo, mahal ako ng Diyos. Bakit? Kasi ang ibig sabihin nun, hindi ka pababayaan nung nagmamahal sa'yo. Amen? Hindi ka pababayaan nung nagmamahal sa'yo kapag sitwasyong nakakatakot, sitwasyong nakakapangamba, sitwasyong nakakawalang pag-asa. You declare, you speak. Faith is believing and speaking. Mahal ako ng Diyos. Na? Kakatuwa si Doc Joey Montemayor. Paalis na, sasakay na nung gabi. Hoy, En! Sabi niya. Tinawag si En, yung ating sasabuktor. Hanap ko ako nung kay Mark Hankins na libro. Meron ako nung hindi. Tahimik lang ako. Ha? Kasi baka hingin eh. Gusto ko rin yung libro yun eh. Alam mo yun, the spirit of faith, yung buong libro, tinuturo niya gano'ng kahalagang magsalita. Kapag meron kang pananampalataya. Alam niyo si Doc, konservatibo yun eh, yung traditional na Kristiyano. No? Ayan, sa YouTube, mapapanood niya, yari tayo. Ganon siya. Pero, sabi niya, Pastor, ganun pala yun, natutuhan ko. Kaya yung asawa ko, lagi kong nire-review. Sabi niya, Dad, masakit yung ano ko. Ay, huwag mo sasabihin. Huwag mo i-declare. Huwag mo i-declare. Kailangan sabihin mo, papagalingin ito ng Diyos. Papagalingin ito ng Diyos. No? Huwag mo sasabihin. Ganun na si Doc. Nakakatuwa. Lahat ay papunta doon ngayon sa power of words, mga kapatid. Now, ito, pag sinasabi mong, mahal ka ng Diyos, kapatid, yung peace, lalabas sa bibig mo, papasok sa tenga mo, papasok tatanggapin doon na isipan, at bababa sa puso, magkakaroon ng kapayapaan ng iyong buong katawan. Amen! Amen! Kaya yung mga pastor, doktor din eh. Pati tenga, pati isip, Hallelujah. Ang ibig sabihin lang nito, awakening, magising ka. Hindi yung mapunta talaga sa iyo yung pagmamahal ng Diyos. Magising ka na mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Amen! Okay, balikan natin to last Sunday. Sabi natin, merong tamang theology pagkilala sa Diyos na hindi nakakayabang. Merong tamang theology na hindi nakakayabang. Itong dalawang ito, parehong theologians. Pareho nilang kinikilala ang Diyos. Ano sabi natin? Andyan ang God, mga kapatid. Pero itong isa na nasa kanan ninyo ay ginagamit niya yung sariling talino niya at siya mismo ang pilit na kumikilala sa Diyos. Sapagkat naniniwala siyang marami siyang alam na bersikulo, marunong siyang mga bisa ng bersikulo, at nag-aral siya ng 4 na taon, nag-masteral pa, nag-doctorate pa, mga kapatid. Pero, bakit tinalo siya nitong nasa kausap niyang theologians din? Kasi iba ang pamamaraan nito. Itong nauna, ang pamamaraan niya ay pataas, from bottom upward, yung kanyang theology. Pero itong isa, mga kapatid, umaasa lang siya sa kapahayagan ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagpapahayag o nagpapakilala ng kanyang sarili sa Kanya. Kaya tawag natin dito, theology hindi nakakayabang. Amen? Pag-aaral na hindi nakakayabang. Ang revelation nito, mga kapatid, from up, downward. Hindi. Kaya ang theology pababa, mga kapatid, kapahayagan lang. Tayo, umaasa lang tayo sa kapahayagan ni Jesus kasi siya yung tagapagpakilala. Amen? Amen ho ba? Kaya sabi natin, alin ang tama rito, alin ang mali diyan. So, ibig sabihin, ito yung tama. Amen? At itong pangalawa ay mali po o yung nauna, mga kapatid. Theology yan na hindi nakakayabang. Kung hanggang ngayon, ganyan ka, nako, marami pa ang darating na sa iyo na kapahayagan ng Diyos. Lalo mo pa siyang makikilala.
Tatalunin mo yung mga nag-doctorate at mga na ang tatanda na nila ngayon, hanggang ngayon, mixture pa rin. May halo. Chapsuy ang tawag ko doon. Chapsuy theology. Ibig sabihin, halo-halo. Alam niyo ba sabi ng Panginoon? Ang meron ay bibigyan pa. At ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, kukunin pa. Kung meron kang kapatid na pagkakuhaw at kababaan, na makilala palalo ang Diyos, meron kang hunger sa heart mo, hindi nawawala yung kasabik ka sa salita ng Diyos, palagi kang sabik sa salita ng Diyos, dadagdagan pa yan. Yung meron, bibigyan pa. Kasi alam niyo po, wala pong pagkabusog sa salita ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Walang taong makapagsasabing na busog ako, tama na. Amen? Yung gutom nandiyan kung bakit natutuwa ka sa kinakain mo. Pero mga kapatid, gusto mo pa. Amen? Gusto niyo pa po ba? Palagi pang gusto mo. Kasi patuloy ka nang lumalaya. John 17:26, balikan natin, ipinakilala kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala. Kaya itong sumikat na talatang ito, bata pa ako, nababasa ko na sa minibus, at saan-saan dingding na John 14:6, ang sabi doon, si Jesus ang daan, katotohanan at ang buhay. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. Ang problema natin dito, ginagamit ito palagi sa pagsishare. Alam mo ba, si Jesus lang ang daan, ang buhay. Mga kapatid, no? Merong malalim, mas malalim na kahulugan ito, hindi lang sa kaligtasan. Kasi sabi ni Jesus, no one comes to the Father except through me. Walang makakarating, makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Dadaan ka talaga kay Jesus. No? Para lubusan, hindi lang maligtas, lubusan makilala ang Ama. Yun tayo. No? Hindi palaging para maligtas at hindi mapunta sa impyerno. Sumikat yung talatang ito, doon lang ginagamit. Pero nang sabihan ni Jesus, nung sabi niya, no one comes to the Father, hindi ka makakarating sa tamang pagkakilala sa Ama except through Jesus. Except through Him. Bakit? Siya yung way. Siya yung way sa Father. Siya yung truth about the Father. Siya yung light about the Father. Siya lahat yun. Amen? Kaya si Jesus lang talaga, hindi lang ito tungkol sa pagliligtas. Pantanan na natin. Ang daming verse na ginamit nila sa heaven and hell. Para hindi ka mapunta sa impyerno at sa langit ka mapunta. Jesus, the way, the truth, and the life. Pwede rin, pero mga kapatid, mababaw yun. Kung baga marami pang sustansya yung John 14:6 na hindi pa natin, mayroon siyang mas malalim na ibig sabihin dyan. At iyan is the way, the truth, and the life to the Father, mga kapatid. Amen? Now, ito pa yung sabi natin noong nakaraan. Nakita ko lang to sa internet. What you believe about God kasi shapes everything about you. Importante kung sino ka. Di ba, merong mga salitang you are what you eat. What you believe about God, ano ba, may kanya-kanya tayong tingin, pagkakilala, ano ba ang Diyos sa'yo? Hinuhubog ng pagkakilala mo yung sa Diyos ang buhay mo. Ganyan ka kasi ganyan ang pagkakilala mo sa Diyos mo. Amen? Kasi our beliefs about Him will determine how we treat others. Ano yan? Ibig sabihin niya. Paliwanag natin, magbigay tayo ng sample. Halimbawa, merong pinalo. May pinalo. May membrong nagkasakit na virus at na-confine. At meron kang alam na mga pagsaway na ginagawa nitong membro. Palibasa ang Diyos mo ay
namimigay ng sakit, ang bilis mong magsalita na tama lang sa kanya yun. Kita nyo? Nakikilala, na-shape ka nung pagkakilala mo sa Diyos. Our beliefs determine. Our beliefs about God determine kung sino ka. Ay ba, tawag nila sa palo, ay kalma. Ay, yan, nagsimula. Kasi yan, masuwayan yan. No? Mabilis tayong mag-release ng salita na bagay lang sa kanya yun. Alam nyo, kasi sa pinaggagawa niya, ayan, dumating na. No? Why? Bakit ka nagsasalita ng gano'n? Kasi gano'n ang alam mo sa Diyos. Dapat lang kasi gano'n siya. Ha? Eh, ang tanong lang doon, paano na kung ikaw naman ang sumunod? Hindi ba? Paano na kung ikaw naman ang sumunod? Eh, ganun pala ang Diyos. Kailan ka naman? Di ba? Pero palibasa, LJF family, maayos ang tingin natin sa Diyos. Kaya, hindi tayo judgmental, mga kapatid. Amen? Yun eh. Si Jesus tahimik lang eh. Ang babaeng ito'y nahuli sa pangalan niya. Tahimik si Jesus. Anong masasabi mo? Pasulat-sulat lang sa lupa. Tahimik lang siya. Ha? Tahimik lang siya. Ganun lang dapat. Problema kasi, alam niyo, napansin ko ngayon, mga Pilipino, mga reactionary tayo eh, lalo na sa social media. Daming mga reactionary. Mapag-react tayo. Lalo na nauso pa yung like, heart, tsaka agad-agad tayong alam mo, ang problema talaga, yung mga baryeto na yan, yung mga sila Claudine na yan, sila talaga yung mga, hindi. Si Dennis Padilla ang may problema. Ay, bahala ka sa mga bareto. Ako, naglalabo-labo doon. Ang hahaba ng comment, gaganyan, no? Gaganyan ang comment nila, tungkol lang doon sa nangyaring. Kapag-react tayo, para ang galing natin. Di ba? Yung barilan sa Antipolo, sa daan, yung mga, bilis. Ang bilis na para bang tinalo pa nila yung mga nandoon sa lugar ng pinangyarihan. Amen? Mapag-react tayo. Minsan, ang laking tulong nung pananahimik talaga. Amen ba? No? Lalo na kung meron, mga kapatid, lalo akong naawa nung namatay na yung rider, di ba? Ba't ganun na yung mga tao ngayon? O, di kwento ka na lang ngayon. O, ano na, ang yabang-yabang mo kasi. Di ba? Yung nabaril na, di ba dati, pagpatay na, respeto na. Kahit sa gera pagpatay na. Sugatan nga lang respeto na ng kalaban. Pag sugatan at di na lumalaban, bawal mo nang barilin yun. Binabaril pa rin niya pag walang nakakita. Pero sa rules ng digmaan, bawal na. Ang kailangan na nun ay doktor. Galang mo na, hindi na nga makakalaban. Pero, ang tao ngayon, yung moral, nakakalungkot. Biro mo, hindi naman. Sa bagay, ngayon kasi maraming kumikita sa kasinungalingan. Ang dami ngayon kumikita sa kasinungalingan, mga kapatid. Lalo na sa social media. Bakit ko nalaman? Ay, yun kasi, merong isang pastor na gumawa ng page at nakikipag-debate. Pastor, ayaw ko yun Sabi ko, Pastor, kailangan ko silang sagutin dahil lalong, pag nagre-react ka doon sa page mo, lalo siyang kumikita. Lalo siyang kumikita. Ganun pala sila. So marami ngayon, pinagkakakakiyaan yung kung minsan, yung kahit nakakapangit sa kanilang imahe, kumikita naman sila. Ganun po yun, no? Pero tayo, salamat mga kapatid, nag-grow tayo. Amen o ba? Hallelujah! Minsan naman pag maganda, no? Mabait kasi yun kaya pagpapalain talaga yun. Kasi, mabait yun. Ganun tayo. Diba? Paano na kung salbahe? Diba? Ganun So, nilikha ang tao sa wangis ng Diyos. Tama po ba?
Sigurado kayo? Sigurado kayong hindi galing sa unggoy? Okay, nilikha ang tao sa wangis ng Diyos. Tama po yan. Pero, may mga tao na nilikha ang Diyos sa wangis nila. Kuha niyo? May mga tao nilikha ang Diyos sa wangis nila. Nabaliktad! Nabaliktad! Kaya kapag susulat sila ng kasaysayan ng Diyos, ganun ang Diyos. No? Ito yung mga taong lumindol lang ng konti, ay Diyos ko po. Huwag naman. No? At pag nagkasakit ay, Panginoon, bakit mo naman binigay ito sa akin? Sino? Alam mo ba yung petsa, oras kung kailan binigay, at nakita mo ba yung pagkakabigay sa iyo ng sakit na yan? No? Ganun sila, mga kapatid. Hallelujah. So, we become the God we worship. Kaya mahalaga yung tamang pagkakilala sa Diyos kasi nagiging katulad mo talaga siya. Nagiging kaugali mo siya. Ang bilis mo magsalita sa mga taong merong pinagdadaanan. No? Nagiging katulad natin ang Diyos na ating pinagmamasdan. We become what we behold. Katunayan may verse yan eh. We become what we behold. Kung ano yung pinagmamasdan mo, yun ka. Kapatid, kaya nga, pati yung mga naglilihi, sinasuggest, paligiran nyo daw ng magagandang artista yung mga dingding ninyo. O di ba sa atin, merong mga pinaglihi daw sa brownies, pinaglihi sa duwan, tabi-tabi po, may pinaglihi siya. Ay, bakit mabait ka? Kasi ay maputi ka. Ang lakas daw magpapak ng nanay ko ng labalos loob. Kaya pala pagka-puti-puti mo. Ganyan-ganyan tayo. Pero alam niyo, may kinalaman. May kinalaman din po yun, mga kapatid. Meron nga eh. Yung mga daliri niya, parang mga alimango, di ba? Pinaglihi daw sa alimango. At si Genesis, di po ba? Pati mga kambing at tupa. Si Jacob ba yun? Si Jacob, para daw magkaroon ng batik-batik yung mga tupa niya, yung bawat pinagputulan ng sanga, ay ginawa niyang batik-batik, kakasin niya, tapos pabilog, yung mga balat ng, parang yung katawan ng puno ay batik-batik, bilog-bilog. So, nakikita yun ng tupa at kambing, ay nagiging gano'n ang kulay. Nagkaroon ng batik-batik yung mga kambing. O di pa kayo maniwala, mga kapatid. Nasa Bible talaga, mga kapatid. Nagkaroon ng batik-batik. Kaya ano dahilan niya doon? Para maiwalay daw yung kanya. Para maiwalay yung kanya. Amen? Amen? Amen ba? So we become what we behold. Napakahalaga ng Diyos na tama ang pagkilala mo sa Kanya. No? Tama talaga to. What you believe about God shapes everything about you. Tama yan. Yung nakita ko lang yan sa internet. Nakita ko lang, napaisip ako. At ginawa ko ng aral. Mga kapatid, tingnan nyo sa 2 Corinthians 3:18. We all, tayo daw na beholding the glory of the Lord, na laging nakatingin sa kalwalhatian ni Jesus. Puro kabutihan ang nakikita kay Jesus. Magaling kayo. Are being transformed. Nababago. Pag ganun-ganun lang, paupo-upo lang kayo, puro Jesus lang ang narinig nyo, are being transformed into the same image ni Jesus. Nagiging katulad tayo ni Jesus habang siya'y ating pinagmamasdan. Amen! Amen! Palapagan natin ang Panginoon. Kaya itong friend ko ito sa FB, in-screenshot ko yung kanyang sinabi. Sabi niya, meron akong kaparehong mga kapatid. The violent God of the Old Testament, yung violenting Diyos sa Old Testament, sabi niya, na pumapatay ng mga bata, matatanda, libo-libo, milyon-milyon ang pinapapatay, is the perspective. Yun yung pananaw.
Yun ang view ng mga violent ding tao noong panahon yun. Alam niyo kung babasahin yung kasaysayan, sa panahon lang natin, sobrang pinapahalagahan ang buhay ng bawat tao. Gera kung magbilang, World War II, ang papatay parang milyon. Si Hitler, pumatay ng milyon, 5 milyong Budyo. Pag ganun-ganun lang, nilagay sa parang pugon, pinausukan, patay lahat ng mga bata. Walang silbi ang buhay noon. Walang pagpapahalaga. Pero ngayon, mga kapatid, hallelujah, nakita ninyo? No? Sobrang halaga na ng buhay ng tao ngayon. No? Ang gera ngayon sa Gaza, sa Israel, ang daming bomba. Minsan wala akong namatay. Na? At 14 lang namatay. 12. Pero nung panahon ako yun, panahon ako, libo-libo na agad yung patay. Kaya noon kasi, ano ba ibig sabihin yan, Pastor? Yung violente at malupit na Diyos noon. Tingin lang yon ng mga violenting tao din. Tingin lang nila, mga kapatid. Amen? So, mga kapatid, kaya yung sulat nila, ganun din, mga kapatid. Ito pa yung isa, si Santo Calarco. No? Sabi niya, I found, may nakita akong hindi maitatangging katotohanan na ang mga manunulat ng lumang tipan, ano ba yan? Para isinisi nila sa ang mga violence sa Diyos. They said, God did it. Sinasabi nila ang Diyos ang may gawa. When they did. Sila ang may gawa talaga. Diba, nanalo sila sa gera. Binigay sa atin ng Diyos ang tagumpay. Patay lahat ng bata. Pero ang totoo, mga kapatid, hanggang ngayon, ang Diyos mo, hindi warrior ka. Hindi warrior ka. Dati-dati, pag lumalaban si Pacquiao, naniniwala ako mananalo siya kasi born again siya eh. Kaya pinagpipray ko, Panginoon, samahan niyo po si Pacquiao. Magulpi po sana yung kanyang kalaban at tumumba. Eh, paano naman yung mga nananalangin sa kalaban? Nakuha niyo po yun? Hindi warrior God ang Diyos. Siya yung nagsabi sa atin ibigin ng kaaway, pagpalain, at magpatawad 70 times. Amen na ba? Amen? Hallelujah. Hallelujah. Okay, diretso natin. Kaya ang pinaka-safe, pinaka-accurate, pinaka-perfect na pagkakilala sa Diyos ay looking unto Jesus, the author, ang nagpasimula kung bakit meron kang faith, and the finisher of our faith. Malalim din ang kahulugan niya. Hindi pa minsan-minsan ang tingin kay Jesus. Hindi pa minsan-minsan. No? Stay focused talaga. No? Kay Jesus lang tayo tumingin. Sabi sa Tagalog, mga kapatid, sapagkat siya yung author. Itong finisher, alam niyo ibig sabihin itong finisher? O sino may gustong malaman kung ibig sabihin ng finisher? Tinignan ko sa Greek, ayan po yung ibig sabihin ng finisher, oh. Ayan, oh. No? Derived from the Greek word complete or perfect. Tayong lahat, merong konti ang pananampalataya. Di ba sabi ni Jesus, nasaan ang inyong pananampalataya? Wala yun, wala. Zero. Pero naman sinabi si Jesus, kay liit ng inyong pananampalataya. May mga sukat talaga eh. Pero alam nyo, yung faith ni Jesus, pati yung faith ni Jesus, mga kapatid, na ibinigay niya sa atin, pinerfect niya, kinumpleto na niya. Ang ibig sabihin niyan, complete, saka perfect, blameless faith. Yun ang faith mo na meron ka sa Diyos. Ngayon, amen? Para himingi sa Diyos, dapat meron kang faith, sinlaki ng bukil ng mustasa. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, higit pa sa butil ng mustasa ang meron ka ngayon. Dahil ang meron ka ngayon, yung faith in Jesus. Sinlaki ni Jesus ang pananampalataya ngayon sa Diyos.
Kaya nga, let us come boldly. Ang sabi, nakasama na ang loob mo, lumapit, wala nang problema sa faith. Eh, pastor, yung faith natin, faith ni Jesus yun. Of course, bukod yung faith natin. Ang faith natin ngayon, na lalo pang makilala ang Diyos, nag-grow din yun. Pero faith para humingi, para kalugdan ng Diyos, solve na po yun. Yun ang faith ni Jesus na binigay niya sa atin. Ayan, no? No? The author and the finisher. Tinapos na niya, mga kapatid. Hebreo 12:2. Kunin natin sa Tagalog. Pagmasdan natin, tingnan nyo, pagmasdan natin. Ha? Kanino pa ba tayo, sino pa ba pagmasdan natin? Pagmasdan natin si Jesus na siya nagtatag at nagpasakdal. Pinapasakdal ng ating pananampalataya. Na? Siya yung nagpasakdal. Na? Dito tayo matatapos. Ano yan? Gusto kong maintindihan niyo ito. Nasaan tayo? Nasaan daw tayo? Ayun. Itong guhit papunta sa cross, direct line po yan. Hindi siya tuldok-tuldok. Diretso talaga. Alam niyo yung sa daan, di ba? May mga patit-patit na linya. Ito, diretsong linya yan. Sa kanya ka lang nakatingin. Sa kanya ka lang nakatingin. Palagi lang kay Jesus. Pero indirectly, ay yung tuldok-tuldok mo. Habang tinitingnan mo si Jesus, ang nare-reveal, yung heart ng Father. Kuha niyo po yun. Habang direkta kang nagmamasid kay Jesus, habang direkta mong pinagmamasdan si Jesus, look unto Jesus ka lang, ang nare-reveal sa'yo, alam mo kung ano? Yung heart of the Father. Yung puso ng Diyos Ama. Amen? O di ba tama naman talaga? Sa ating mga nakalipas na taon, bumuti, bumait ang Diyos Ama sa atin, sa tingin natin. Bakit? Kasi sumentro lang talaga tayo kay Jesus. Amen? Kaya huwag tayong tumigil. Ha? Tanungin ko kayo, what is the heart of the Father in the story of the prodigal son? Nabasa na natin lahat ito. Dinustay, lahat ng pera, kinuha yung mana, dinustay, at nung magutom, bumalik. Mortal na kasalanan yun. Pero nung bumalik, ay sinuotan pa ng singsing, binigyan ng sandalias, at kung ano-ano pa, pinagpiesta pa. Tinatanong ko po kayo, what is the heart of the Father? Nung mabasa niyo po yun, anong makikita mong puso? In one word, ganito na lang. In one word, ano ang heart of the Father sa prodigal son? Ano sa'yo, mami? Love. Mapagmahal pala ang puso ng Ama. Ano pa? Children. Ha? Sa story of the prodigal son, habang pinapakinggan mo, ang nare-reveal yung heart of the Father. Pero ang tanong ko, para sa'yo, ano ang heart of the Father sa story ng prodigal son? Mga kapatid, forgiving. Tama po ba ako? Grabing kasalanan. Yung kinuha yung mana, buhay pa. Nilustay lang sa masasamang babae daw sa sugal kung saan-saan. No? Ang heart of the Father sa prodigal son, forgiving. Ano ba? Merciful. Grabe naman pagkamawain ng tatay na yun. No? Grabe. Lahat ng kapitbahay noon, tutol. Alam niyo ba lahat ng kapitbahay nila? Tutol. Kasi sa batas ni Moses, pag suwail ang anak, babatuhin hanggang mamatay. Sino babato? Mga kapitbahay. Alam niyo ba kung bakit nag-aabang? Yung ama, araw at gabi, nakatanaw sa malayo, hinihintay na bumalik yung kanyang suwail na anak. Kasi libreng bumato. Libreng tigukin yung suwail at matigas na ulong anak na iyon. Kasi may batas ni Moses doon. Pero nandun ang Ama para protection. Kaya napatakbo eh. Kaya napatakbo. Hindi niyo maintindihan kung bakit tumakbo at niyakap. Baka may makapuslit na bato. Amen? Ito yung informasyon kayo. Napakadami na natin natutuklasan ngayon. No? Napakadami na natin natutuklasan ngayon, mga kapatid. Na hindi. Mga aral kasi noon eh. No? Ginagamit yan. Bida yung prodigal son eh. At sisi kasi. Kaya tayo yung magsisi.
Wala yung focus doon sa mahabagin, maawain, Ama. No? So, ang heart of the Father dyan ay forgiving, merciful, kind. Hallelujah! Kind, generous. Saan ka ba nakakita? Pwede naman yung sabihin, anak, tumuloy ka na sa bahay. Maligo ka at magpahinga. Kumain ka dyan, may sinain. May adobo pa, kahit 3 araw, masarap na. Hindi ganun eh. Napaka-generous. Galante. No, hindi pa sila nakakapasok sa bahay, suotan ng singsing yan, suotan ng sandalyas, yung mamahaling robe. May robe pa, kahit amoy animal itong umuwi. Binigyan ng robe. Mamahaling robe. Oh, saka nakakita. Alam niyo, minaster ito ni Jesus, itong story ito, para lang maintindihan ng mga nakikinig sa Kanya. Noon sa paligid niya na mayroong maling pagtingin sa Diyos. Para maitama yung mga tingin nila. Kasi nakapaligid yung mga Pariseo, Escribano, nakapaligid sila. Nakikinig sila kay Jesus. Pero hindi pa rin nila nag-gets eh. No? Hindi pa rin nila nag-gets, mga kapatid. Kahuli-hilihan. Bottom line, bakit forgiving? Bakit merciful? Bakit mabait? Bakit generous? Kasi meron siyang unconditional love. Amen! At sa 1 Corinthians 13, ang sabi diyan, love is patient, gano'n ang Diyos Ama. Love is kind, gano'n ang Ama. It does not envy, gano'n ang Ama. Pero kay Moses, God is a jealous God. Pero nakalagay diyan, it does not envy, it does not boast, hindi mayabang, it is not proud, it does not dishonor others. Sino ba yan? No? Kayo po ang pag-ibig daw, hindi nang lalait ng kapwa. Uy, asura ng profile picture. Mukhang It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. Hallelujah. So help us, God. It keeps the record of wrong. Paborito ko sa lahat, ito. It keeps the record of wrong. Ang Diyos, hindi naglilista na mali. Alam nga namang dinescribe ng Diyos ang agape lang. Sabi niya, ganyan ang agape lang. Pero hindi ako ganyan. Hindi ganun eh. Siyempre, ang agape lang, ang Diyos, yan. It keeps no record of wrong. Walang record. Hoy, kapag puno-puno ka ng pag-ibig, hindi ka nagre-record ng kanina ka pa, nakakasampu ka na. Tatamaan ka na sa akin. Di ba? Pag mayroong taong pinag-uusapan, hindi ka naman kasali meron silang pinag-uusapang tao, partikular na tao. Di mo na tiis, sumingit ka. Oo nga, ganun na yun. Naiinis din ako, sumausok ka. No? At binanggit mo pa yung mga maling nakalista ng tao yun. No? Kaya, kawawa yung wala. Kung puno-puno ka ng pag-ibig, kapatid, yan mo na. Marami sanang mga aksidente at pagkatalo sa daan na buhay pa sana sila ngayon kung sinabi na lang na yaman na. Amen? Yung salitang iyaan mo na ay minsan powerful din. Yaman na, palampasan. Yung kaibigan ko sa Facebook, sabi niya sa akin, minsan, mas mabuti ang maging matalino kaysa mapahama. Mas mabuti minsan ang maging duwag kaysa mamatay. Yung mga tumatakbo, sila yung nagwawag kasi buhay ko nila.
Amen? Amen. Hallelujah. It keeps no record of wrong. Tayo po tayong lahat. Sino po napagpala? Sino para sa Kanya, napakabuti ng Diyos. Napakabait. Lalong bumabait. Mga kapatid. Sabi ni Jesus, pinakilala kita at lalo pang ipapakilala. Kaya nangyayari po ito ngayon. Nakakatuwa po. May mga conference na nangyayari. Yung dala ni Pastor Johnny, ni Father Sharp,